Kung lagi kang nagtataka kung bakit parang laging kulang ang pera kahit anong sipag mo, itong 90-day plan ay para sa iyo. Sa loob ng 12 weeks, matututunan mong kontrolin ang gastos, mag-ipon ng kusa, mag-invest, at magplano para sa mas matatag na future. Step by step itong gabay na siguradong relatable at practical para sa bawat Pilipino. Samahan mo kami hanggang dulo ng video dahil sa huling bahagi ay ibabahagi ko ang pinakamahalagang aral na magbabago ng pananaw mo sa pera. Ito ang simula ng bagong financial journey mo at ng bagong ikaw. Pero bago natin simulan, paki-like naman ang video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya na namin. Maraming salamat po. Kung gusto mong baguhin ang iyong financial situation sa loob ng 90 days, kailangan mong magsimula sa pinaka-basic na hakbang. Ang pagharap sa katotohanan. Maraming Pilipino ang nahihirapan sa pera, hindi dahil kulang sila sa sipag, kundi dahil hindi nila alam kung saan talaga napupunta ang kanilang kinikita. Ang unang buwan ng planong ito ay nakatuon sa pagtuturo sa iyo kung paano maging brutally honest sa sarili mo pagdating sa pera. Walang sugarcoating, walang palusot. Kung gusto mong magbago, kailangan mong makita ang buong picture ng iyong financial life. Sa unang linggo, ang assignment mo ay isang financial audit. Hindi ito kasing komplikado ng iniisip ng iba. Ang kailangan mo lang gawin ay ilista ang lahat ng gastos mo sa huling 3 buwan. O, lahat. Kahit yung maliit na bili ng milk tea, kahit yung pamasahe sa jeep, kahit yung piso na binigay mo sa parking boy. Ang goal dito ay makita mo kung paano mo ginagamit ang bawat peso. Kapag nailista mo na, hatiin mo ang mga gastos sa 3 kategorya: fixed, discretionary, at utang. Ang fixed ay yung mga hindi mo talaga matatakasan gaya ng renta, kuryente, tubig, internet. Ang discretionary ay yung mga luho, pagkain sa labas, shopping, subscriptions. Ang utang naman ay yung mga bayarin sa credit card, personal loan, or utang sa kaibigan. Kapag nakikita mo na sa papel ang lahat ng ito, doon mo marirealize kung gaano kalaki ang parte ng pera mo na napupunta sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Pagdating ng 2nd linggo, oras na para bawasan ang taba. Ang ibig sabihin nito ay maghanap ng gastos na pwedeng bawasan ng 10% hanggang 30%. Halimbawa, kung lagi kang nag-grab papunta sa trabaho, subukan mong maglakad or mag-commute. Kung may Netflix at Spotify ka pero halos hindi mo naman nagagamit, i-cancel mo muna. Kung mahilig kang kumain sa labas, bawasan mo ng kalahati at magluto sa bahay. Hindi mo kailangang tanggalin lahat ng enjoyment sa buhay. Pero kailangan mong maging strategic. Ang bawat bawas na ginagawa mo ay dagdag na pera na pwede mong ilagay sa savings o pambayad ng utang. Ang mindset dito ay hindi deprivation, kundi redirection. Hindi mo tinatanggal ang saya, binabago mo lang ang priorities. Sa 2nd linggo, papasok na tayo sa automation. Maraming Pilipino ang nahihirapan mag-ipon dahil umaasa sila sa disiplina. Ang problema, ang disiplina ay madaling mawala kapag may temptation. Kaya ang solusyon ay gawing automatic ang pag-iipon. Magbukas ka ng high-yield savings account, yung may mas mataas na interest kaysa regular savings. Pagkatapos, i-set up mo ang bank account mo na kusang maglilipat ng 10% ng sahod mo papunta sa savings account bago mo pa ito mahawakan. Kung ang sahod mo ay 20,000 pesos, ibig sabihin 2,000 pesos agad ang mapupunta sa savings. Hindi mo na kailangan isipin, hindi mo na kailangan pilitin. Ang automation ang magtuturo sa iyo ng habit na mag-ipon nang hindi mo namamalayan. Over time, lalaki ang savings mo at masasanay ka na hindi lahat ng pera ay para sa gastos. Sa 4th na linggo, oras na para harapin ang utang. Maraming Pilipino ang nababaon sa credit card debt dahil sa minimum payment mentality. Ang akala nila basta nakabayad ng minimum ay okay na. Ang hindi nila alam, ang interest ay patuloy na lumalaki at mas lalo silang nalulubog.
Kaya ang kailangan mong gawin ay ilista lahat ng utang mo kasama ang interest rate at due date. Kapag nakita mo na gumawa ng plano kung paano mo ito babayaran ng mas mabilis. Kung may extra kang pera mula sa pagbawas ng gastos, ilagay mo sa utang. Kung may side hustle ka, gamitin mo ang kita para sa utang. Ang goal ay dagdagan ang bayad buwan-buwan para mas mabilis itong matapos. Kapag nabawasan ang utang, nababawasan din ang stress. At higit sa lahat, mas makakatipid ka sa interest na dati ay parang kumakain ng pera mo. Ngayon, bakit mahalaga ang unang buwan na ito? Dahil ito ang foundation ng lahat ng pagbabago. Kung hindi mo haharapin ang katotohanan, hindi mo makikita kung saan ka nagkakamali. Kung hindi mo babawasan ang taba, wala kang extra na pera para sa savings o utang. Kung hindi mo gagawin automatic ang ipon, babalik ka sa dati mong ugali. At kung hindi mo haharapin ang utang, lagi kang may pabigat na dala. Ang unang buwan ay parang detox. Nililinis mo ang financial system mo para makapaghanda sa mas malalaking hakbang sa susunod na buwan. Isipin mo ito bilang isang reality check. Kung dati ay parang hindi mo alam kung bakit lagi kang kapos, ngayon makikita mo na ang dahilan. Kung dati ay parang walang direksyon ang pera mo, ngayon magkakaroon na ng plano. Ang bawat linggo ay hakbang patungo sa mas maayos na financial life. Hindi ito magic, hindi ito overnight. Pero sa loob ng 4 weeks makikita mo na ang pagbabago. Kapag natutunan mong kontrolin ang gastos, mag-ipon ng kusa at harapin ang utang, mas magiging handa ka na sa susunod na level ng journey mo. At tandaan, hindi ito tungkol sa laki ng sahod mo. Kahit kumikita ka ng 10,000 piso o 50,000 piso, pareho ang prinsipyo. Ang mahalaga ay kung paano mo ginagamit ang pera. Maraming tao ang kumikita ng malaki pero laging kapos dahil hindi marunong mag-budget. Marami ring tao ang kumikita ng maliit pero nakakaipon dahil disiplinado sila. Ang goal ng unang buwan ay turuan ka ng disiplina at awareness. Kapag meron ka nito, kahit anong income level mo, kaya mong magbago. Kung susundin mo ang planong ito, sa loob ng unang buwan pa lang, mararamdaman mo na ang difference. Mas magiging conscious ka sa gastos, mas magiging confident ka sa savings, at mas magiging proactive ka sa utang. Ito ang simula ng 90-day transformation mo. At kung seryoso ka, ito rin ang simula ng mas maayos na financial future para sa iyo at sa pamilya mo. Sa pangalawang buwan ay oras na para patatagin ang pundasyon ng iyong financial life. Ang foundation na ito ang magsisilbing matibay na base kung saan mo itatayo ang iyong long-term goals. Kung wala kang matibay na pundasyon, kahit gaano ka pa magsikap, madaling gumuho ang lahat kapag may dumating na problema. Kaya sa loob ng 4 na linggo, magfo-focus tayo sa emergency fund, pag-invest, pagpapataas ng kita, at pagsusulat ng goals. Sa ika-5 linggo, ang assignment mo ay magtayo ng emergency fund. Maraming Pilipino ang walang buffer, kaya kapag may biglang aberya gaya ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho, or aksidente, agad silang nababaon sa utang. Ang emergency fund ay parang seatbelt. Hindi mo ito ginagamit araw-araw, pero kapag dumating ang aksidente, ito ang magliligtas sa iyo. Ang goal mo ay makapag-ipon ng paunang buffer na nasa 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos. Kung maliit ang sahod mo, huwag kang ma-discourage. Kahit 500 pesos kada sahod, basta consistent, makakarating ka rin sa goal. Ang mahalaga ay magsimula ka. Ilagay mo ito sa hiwalay na savings account para hindi mo magalaw. Kapag meron ka ng emergency fund, mas magiging confident ka sa pagharap sa buhay dahil alam mong may safety net ka. Pagdating ng ika-6 na linggo, oras na para simulan ang pag-invest. Maraming Pilipino ang nag-iipon lang pero hindi pinapalago ang pera. Ang problema, kung nakatambak lang ang pera sa regular savings account, halos wala itong tubo dahil sobrang baba ng interest. Ang tunay na paraan para yumaman ay hindi lang mag-ipon,
kundi mag-invest. Ang magandang simula ay index funds gaya ng S&P 500. Bakit? Dahil ito ay diversified, ibig sabihin nakakalat ang pera mo sa maraming kumpanya, kaya mas mababa ang risk. At historically, ang S&P 500 ay nagbibigay ng average return na mas mataas kaysa sa savings account. Kung hindi ka pa ready sa stocks, pwede ka ring magsimula sa mutual funds o government bonds. Ang mahalaga ay matutunan mong palaguin ang pera mo. Tandaan, ang inflation ay parang magnanakaw na tahimik. Kung hindi mo pinapalago ang pera mo, unti-unti itong kinakain ng inflation. Kaya ang pag-invest ay hindi luho kundi necessity. Sa ika-7 linggo, magfo-focus tayo sa pagpapataas ng kita. Ang pagtitipid ay may limitation. Kahit anong bawas ang gawin mo, may hangganan ang kaya mong ikat. Pero ang kita, walang limitation. Kaya kung gusto mong mas mabilis na magbago ang financial situation mo, kailangan mong maghanap ng paraan para dagdagan ang income. Pwede kang humingi ng raise sa trabaho kung sa tingin mo ay deserving ka. Pwede kang maghanap ng part-time side hustle gaya ng online freelancing, food delivery, o pagbebenta ng produkto. Pwede ka ring mag-aral ng bagong skill gaya ng graphic design, video editing, o coding na pwedeng pagkakitaan. Ang mindset dito ay huwag kang makulong sa sahod mo ngayon. Kung gusto mong mag-level up, kailangan mong maghanap ng paraan para kumita ng extra. At tandaan, kahit maliit na dagdag na income, ay malaking tulong kapag consistent. Sa ika-8 linggo, oras na para isulat ang goals mo. Maraming tao ang may pangarap pero hindi nila sinusulat. Ang problema, kapag hindi nakasulat, madali itong makalimutan. Ayon sa mga pag-aaral, mas malaki ang chance mong magtagumpay kapag nakasulat ang target mo. Kaya kumuha ka ng notebook o kahit papel at isulat ang financial goals mo. Halimbawa, makapag-ipon ng 100,000 pesos sa loob ng 2 taon o mabayaran lahat ng utang sa loob ng 12 months. Kapag nakasulat, mas nagiging konkretong plano ito kaysa pangarap lang. At mas maganda kung ipaalam mo ito sa isang kaibigan o kapamilya na pinagkakatiwalaan mo. Bakit? Dahil sila ang magsisilbing accountability partner mo. Kapag may ibang tao na nakakaalam ng goals mo, mas mahihiya kang sumuko. Mas magiging motivated ka na tuparin ang plano. Ngayon, bakit mahalaga ang pangalawang buwan na ito? Dahil ito ang magbibigay sa iyo ng stability. Kung may emergency fund ka, hindi ka basta-basta matitinag ng problema. Kung marunong kang mag-invest, hindi ka matatalo ng inflation. Kung marunong kang maghanap ng extra income, mas mabilis kang makakaipon at makakabayad ng utang. At kung nakasulat ang goals mo, mas malinaw ang direksyon ng buhay mo. Ang lahat ng ito ay parang building blocks. Kapag pinagsama-sama, nagiging matibay na pundasyon na pwedeng magdala sa iyo sa mas mataas na level ng financial success. Isipin mo ito bilang paglalagay ng matibay na haligi sa bahay ng iyong financial life. Kung sa unang buwan ay nilinis mo ang lupa at tinanggal ang mga basura, ngayong pangalawang buwan ay naglalagay ka na ng matibay na poste. Kapag meron ka nito, kahit anong bagyo ang dumating, hindi basta-basta matitibag ang bahay mo. At higit sa lahat, mas magiging confident ka na magplano para sa future dahil alam mong may matibay kang base. Pagkatapos ng pangalawang buwan ay mararamdaman mo na ang stability. Hindi ka na kasing takot sa biglang gastos, hindi ka na kasing worried sa inflation, at mas motivated ka na magtrabaho dahil may extra income ka. At kapag nakasulat ang goals mo, mas magiging excited ka sa future. Ito ang tunay na ibig sabihin ng pagpapatatag ng pundasyon. Hindi ito glamorous, hindi ito flashy, pero ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind at confidence na kailangan mo para magtagumpay. Kung sa unang buwan ay natutunan mong humarap sa katotohanan at sa pangalawang buwan ay itinayo mo ang pundasyon, ngayong pangatlong buwan ay oras na para makita ang bagong ikaw. Ito ang stage kung saan hindi ka na lang basta nag-aayos ng problema, kundi binabago mo na ang mindset at lifestyle mo. Ang goal ng huling 4 na linggo ay gawing sustainable ang lahat ng natutunan mo.
para hindi lang siya short-term plan kundi long-term transformation. Sa ika-9 na linggo, ang focus ay wastong paggamit ng credit card. Maraming Pilipino ang natatakot sa credit card dahil iniisip nila na ito ay parang bitag. Totoo, kung hindi mo alam gamitin, mabilis kang malulubog sa utang. Pero kung marunong ka, pwede itong maging powerful tool. Ang rule number 1, bayaran mo ng buo ang balance kada buwan. Huwag kang mag-minimum payment lang dahil doon ka malulubog sa interest. Kung hindi mo kayang kontrolin ang gastos, mas mabuti pang huwag mo munang gamitin. Pero kung kaya mo, gamitin mo ito para sa rewards points, cashback, at para mapataas ang credit score mo. Ang credit score ay mahalaga lalo na kung balak mong mag-loan sa future. Kapag maganda ang record mo, mas madali kang makakakuha ng loan at mas mababa ang interest na ibibigay sa iyo. Kaya ang credit card ay hindi kaaway, kundi kaibigan, basta marunong kang mag-handle. Pagdating ng ika-10 linggo, oras na para i-track ang net worth mo. Maraming tao ang nag-iisip na ang sukatan ng yaman ay sahod. Pero ang tunay na sukatan ay net worth. Ang net worth ay lahat ng assets mo minus lahat ng liabilities mo. Ang assets ay savings, investments, properties, kotse at kahit maliit na negosyo. Ang liabilities ay utang, loans, credit card balance. Kapag mas malaki ang assets kaysa liabilities, ibig sabihin positive ang net worth mo. Kapag mas malaki ang liabilities, ibig sabihin negative. Ang goal mo ay pataasin ang net worth mo buwan-buwan. Hindi ito instant, pero kapag consistent ka sa pag-iipon, pag-invest, at pagbabayad ng utang, makikita mo na unti-unti itong tumataas. Ang magandang gawin ay gumawa ng spreadsheet o gumamit ng app para makita mo ang progress. Kapag nakikita mo ang numbers, mas nagiging motivated ka na magpatuloy. Sa ika-11 linggo, oras na para muling magsuri. Balikan mo ang naging gastos mo sa nakaraang 10 weeks. Tingnan mo kung may leakage o butas sa bulsa mo na hindi mo napansin. Aday sa boso mo simusabwa, baka may subscription na nakalimutan mong i-cancel o baka bumalik ka sa dating habit ng pagkain sa labas ng madalas. Ang goal dito ay siguraduhin na wala ng unnecessary gastos na bumabalik. Ang financial journey ay hindi straight line. Minsan bumabalik tayo sa dating ugali. Kaya mahalaga ang regular na pagsusuri para makorek agad. Kung may nakita kang problema, ayusin mo agad. Kung may nakita kang improvement, i-celebrate mo. Ang pagsusuri ay hindi para i-judge ang sarili mo, kundi para makita kung paano ka nag-i-evolve. Sa ika-12 linggo, oras na para mag-set ng stretch goals. Kung sa unang 2 buwan ay nakatuon ka sa short term, ngayon ay mag-isip ka ng long term. Ano ang gusto mong mangyari sa susunod na 5 years hanggang 10 years? Gusto mo bang magkaroon ng sariling bahay? Gusto mo bang maagang mag-retire? Gusto mo bang makapag-ipon ng 1 million pesos? Ang stretch goals ay hindi lang basta pangarap. Kapag isinulat mo ito at gumawa ng roadmap, nagiging mas achievable siya. Halimbawa, kung ang goal mo ay bahay, isipin mo kung magkano ang kailangan mo at ilang taon mong gustong ma-achieve. Kung ang goal mo ay retirement, isipin mo kung magkano ang kailangan mong ipon at anong investments ang gagamitin mo. Ang stretch goals ay nagbibigay ng direksyon sa buhay mo. Kapag meron ka nito, mas nagiging purposeful ang bawat hakbang na ginagawa mo. Ngayon, bakit mahalaga ang pangatlong buwan na ito? Dahil ito ang nagtatransform sa iyo mula sa taong nag-aayos ng problema tungo sa taong proactive at visionary. Kung dati ay reactive ka lang sa mga aberya, ngayon ay nagiging planner ka na. Kung dati ay parang walang direksyon ang pera mo, ngayon ay may roadmap ka na. Ang bagong ikaw ay hindi lang financially stable, kundi financially empowered. Hindi ka na natatakot sa utang, hindi ka na nalilito sa gastos, at hindi ka na clueless sa future. Alam mo na kung saan ka pupunta at paano ka makakarating doon. Isipin mo ito bilang graduation. Kung sa unang buwan ay parang elementary ka pa lang sa financial literacy,
At sa pangalawang buwan ay high school, ngayong pangatlong buwan ay college level na. Mas mature, mas strategic, mas visionary. At tulad ng graduation, hindi ibig sabihin tapos na ang journey. Ang ibig sabihin lang ay handa ka na sa mas malaking challenges. Ang 90-day plan na ito ay simula lang. Kapag natapos mo ito, mas magiging handa ka na sa mas mahahabang goals gaya ng retirement, negosyo, o financial freedom. Kung susundin mo ang planong ito, sa loob ng 3 buwan, makikita mo na ang malaking pagbabago. Hindi lang sa numbers, kundi sa mindset. Mas magiging confident ka sa pera, mas magiging disciplined ka sa gastos, at mas magiging excited ka sa future. Ito ang bagong ikaw. At kapag natutunan mo ito, hindi lang ikaw ang makikinabang kundi pati pamilya mo. Dahil ang financial freedom ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mahal mo sa buhay. Mahalagang paalala mga ka-daily. Sa bawat hakbang ng iyong 90-day financial plan, tandaan na ang tunay na pagbabago ay hindi lang nakasalalay sa mga numero, kundi sa disiplina at mindset na binubuo mo araw-araw. Ang pera ay parang tubig. Kung hindi mo kontrolado ang daloy, mabilis itong mawawala. Kaya mahalaga na maging intentional sa bawat desisyon. Ang financial audit, pagbawas ng gastos, automation ng ipon, at pagbabayad ng utang ay hindi one-time activity. Ito ay dapat maging habit na paulit-ulit mong ginagawa hanggang maging natural na bahagi ng iyong lifestyle. Huwag mong isipin na kailangan mong maging perpekto agad. Ang mahalaga ay consistency. Kahit maliit na hakbang, basta tuloy-tuloy, mas malaki ang epekto kaysa sa biglaang pagbabago na hindi mo kayang panindigan. Kung nakapag-ipon ka ng 500 piso ngayong linggo, celebrate mo yon. Kung nakapagbayad ka ng extra sa utang, malaking bagay na yon. Ang progress ay hindi laging dramatic, pero kapag pinagsama-sama, nagiging transformation. Tandaan din na ang pera ay hindi lang para sa sarili. Ang bawat peso na naiipon mo ay proteksyon para sa pamilya mo, para sa mga anak mo, at para sa kinabukasan. Ang emergency fund ay hindi lang para sa biglaang gastos, kundi para sa peace of mind. Ang investments ay hindi lang para sa returns, kundi para sa seguridad sa future. Ang goals na isinusulat mo ay hindi lang pangarap, kundi commitment sa sarili mo sa mga mahal mo sa buhay. Higit sa lahat, huwag mong kalimutan na ang financial freedom ay hindi overnight. Ito ay journey na puno ng ups and downs. Pero kung magpapatuloy ka, kung magiging consistent ka, at kung maniniwala ka sa kakayahan mong magbago, darating ang araw na masasabi mong sulit ang lahat ng sakripisyo. Ang mahalaga ay magsimula ngayon at huwag sumuko. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat!